Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ngayon ng reaction opinion itong latest post ni Senator Amy Marcos 1 hour ago. Nasa Netherlands siya ngayon. Title niya is Kapit Lang. Meron siyang picture ni pinakita. Silang dalawa ni Attorney Kaufman. So ito, sanib puwersa silang dalawa para mapabilis ang pag-uwi ni Tatay Digong dito sa Pinas. Okay. Sabi ni Senator Amy, sabi ko kay VP Inday Sara Duterte, higit kanino man, alam ko ang pakiramdam ng mawalay sa sariling bayan. Kaya't simulat sa poll, alam niya ang laman ng aking puso patungkol sa di katanggap-tanggap na sinapit ni PRRD. Ngunit narito tayo hindi upang magdrama, kundi para sa solusyon. Narito tayo upang umaksyon. Hindi ako naghintay ng 39 years para lang magkamali muli. May Marcos na natuto sa kasaysayan. Narito ako hindi para sa isang tao, kundi para sa sambayanang Pilipino. Thank you, Attorney Nicholas Kaufman. Together, we will bring PRRD home. I can feel the sincerity, yung taos puso na malasakit ni Senator Amy na pauwiin ang ating Tatay Digong. Isa siyang tunay na Marcos. Hindi katulad ng isa dyan. Kaya salamat sa mga nagtiwala kay VP Inday Sara na nakinig sa panawagan ng VP na iboto natin si Senator Amy at ngayon nanalo siya. At dito natin mapapatunayan na hindi nagkamali si VP Sara sa pag-endorse kay Senator Amy dahil naniniwala ko maraming magagawa si Senator Amy hindi lang dito sa pagpabalik kay Tatay Digong sa Pilipinas, hindi lang sa pagkapanalo ni VP Sara sa 2028, kundi para sa kabutihan ng buong bayan. Ako I consider myself as a Marcos loyalist dahil nasaksihan ko yung ganda ng pagpapatakbo ng gobyerno ng Marcos Sr. Kaya hindi pa rin ako nawawalan ng tiwala sa Marcos Sr. at itong si Senator Amy. Yung isang Marcos dyan, kalimutan na lang natin. Parang mangungot na lang yun. At may pag-asa pa tayo. Okay, so dito tayo kay Attorney Kaufman. May nabasa akong post, sinasabi niya na it's a big possibility na makakauwi as soon as possible si PRRD. May pag-asa at naniniwala ko sa kanya. It takes huge diplomatic effort. Naniniwala ako dyan na yung sinasabi na hanggang habang buhay na daw siyang makulong dyan at dyan na siya bawi. No way. Makakawi ang ating Tatay Digong. Dahil ang jurisdiction ng ICC wala na talaga. Napakagaling ang kanyang mga lawyers at yon. Ang issue ngayon is jurisdiction. Nag-file na ng petition ba yan or whatever na kinu-question yung jurisdiction at didesisyonan ng 3 huwes. At yung dalawa sa 3 huwes na yon sana i-approve ng ICC na palitan. Kasi may perceived bias yung 2 huwes na yon dahil sila rin ang nag-approve ng ICC investigation noong 2019 to 2021. Nandyan pa rin sila. Kaya tama lang,
yung ginawa ni Attorney Kaufman na i-question yung credibility ng dalawang huwes at pinag-aaralan ngayon ng ICC President or ICC as a body. So hintayin natin ang resulta na sana mapalitan yung dalawang huwes. Okay? So yun na, pag napalitan na yung dalawang huwes, didesisyonan na nila yan. At kung, yun na nga, ituloy lang natin po ang pagdarasal. Nothing is impossible with God through prayers. Let's pray na paboran ng mga judges na wala ng jurisdiction ng ICC. Yan na. Makakabalik na po ang ating Tatay Digong. Kung kailan yan, I don't know. But punong-puno ako ng pag-asa makakabalik siya. Hoping na bago mag 2028 makakabalik na siya. Okay? So, next. Yung impeachment trial. With Senator Amy na nandyan, nanalo. Napakalakas na yung Duterte Black. 6 sila eh. Kaya yung wisdom ni BP Sara na nag-endorse kay Senator Amy at Camille Villar, ang galing doon. Oh, endorse nila, nanalo. O di 6 sila. Ang laking bagay yung 6 na nanalo na Duterte Black. So, idagdag mo yung mga incumbent senators na pumapabor kay BP Sara sa kanyang acquittal. Eh di, tapos ng boxing. Hindi pa nagsimulang boxing, knockout na ang kalaban. Ganun po yon. Kaya yung trial, matuloy man o hindi, wala nang problema. Maraming nagsasabi na hindi na daw matuloy. Isa na yan si ex-Senate President Franklin Drilon. Sa kanyang interview sa Billionaire News Channel, sabi na, may fearless forecast, hindi matutuloy ang impeachment trial. But kung matuloy, so be it, dahil nakahanda si BP Sara ng bloodbath. Okay. So, ang labanan ngayon is 2028 na. Sa surveys na inilabas, nangunguna pa rin si BP Sara, pumapangalawa si BP Lini, kayang-kaya niyang talunin. Walang makakatalo kay BP Sara sa 2028. Kaya, kapit lang tayo, magtulungan. Babalik ang isang Duterte sa Malacanang at ang ating Tatay Digong makakabalik dito. Salamat sa pagtutulungan ni Senator Amy at Attorney Kaufman. Okay, mga kaibigan, salamat sa pagsubaybay nyo sa ating channel. Nakakatulong kayo ng maigi sa Tribong Talandig dahil ang